Okay, good day mga katropa. So, ayan, meron tayong bagong pasyente. So, hindi naman siya totally sira, no? Pinapakondisyon lang. Kasi gagamitin siya bukas sa practical shooting. Okay? So, ayan. Ang naging issue nga pala niyan, kapag ka nag-recoil, minsan nag-stack up. So, nung nakala ko yung hammer niya, tumutukod. So, hindi, talagang naglalak talaga siya maigi. So, nung nilinis ko, nung binuksan ko siya, yun, doon ko nakita napakadumi ng loob, may mga lupa-lupa. So, nilinis ko lang. So, then, itesting ko. Hindi siya nag-lock. So, okay na siya. Siyempre, nilinis ko na yung loob niya. Tapos, yung isang nakita kong problema dito na medyo malala, yung screw dito. Ayan. So, ito kasi pinalitan ko na eh. Ayan. So, yan. Bagong screw na yan. Stainless na yan. So, yung una kasi dito, nung binuksan ko siya, napansin ko, low thread na. So, ayan, no, kalbo na siya. So, ang problema kasi nun, pagka hindi maganda yung kapit ng screw dito, yung kanyang mount, ikakalog. Siyempre, pati yung red dot niya, kakalog na rin, mahirapan siya sumipat. So, ang ginawa ko, nire-thread ko na lang. So, gumamit ako ng mas malaking pang tapping para malagyan siya ng thread. Then, gumamit ako ng mas malaking screw. So, ito siya. Tapos, tinorno ko na lang yung ulo para magkasya pa rin dito sa slot para pumasok pa rin yung screw. Para hindi siya bukol na bukol. Ayan. So, tinorno ko yung gilid ng ulo ng screw. So, yun. Okay na siya. Tapos, ito nga pala, nag-avail pa siya ng hammer pad. So, ito ay AW brand. So, kaparehas lang naman sila ng likod ng WE. So, yung WE meron siyang dummy firing pin. So, mukha siyang firing pin pagkatingin mo sa likod. Pero natatanggal yon. So, yung kanya, ayan, no, natanggal na. So, wala na siyang firing pin. So, lalagyan na rin natin ng hammer pad. Kasi, ano, napapansin nyo, nabugbog na yung part na to. Ayan. Kung napapansin nyo, lubog na. Ano. So, ayan. So, ito nga pala yung hammer pad na ginagawa ko. Ayan. So, isang set na ito ha. So, kung dati nire-recta ko, binubutasan ko pa siya, tapos lalagyan ko ng thread, tapos lalagyan ko ng screw. So, ngayon, ayun, meron siyang adapter. So, kahit nasa bahay lang kayo, kayang-kaya nyo ilagay siya. So, screwdriver lang yung kailangan nyo. So, ikabitan natin. So, sa pagkakabit nito, ayan, mas maganda kung matanggal yung slide. Pero ito, pwede ko naman siya nalagyan kahit nakakabit yung slide sa frame. So, basta nakabuka lang tong hammer nyo. Okay? So, una nyo ilalagay itong adapter. Ayan. So, gawa sa brush yung ating adapter. So, ayun. So, pag nakabitan natin yung adapter, lalagyan natin yung ating mismong pad. Ito, yung pinaka-hammer pad. Then, saka natin ilalagay yung ating screw. Para mailak yung ating hammer pad. Oh, yun. So, yun na siya. So, yan, no? So, very minimal na lang yung galaw niya. Kasi nga, tumatama na yung hammer pad dun sa hammer. So, yun na yung sasalo ng impact nitong hammer kaysa dito. Kaysa dito sa part na to.
So, yan yung purpose ng ating hammer pad. Okay? Then, subukan na rin natin kasi kailangan ko rin siyang isero. Kasi kinalas ko eh. So, isesero ko na rin siya, then testingin natin sa labas. Okay? So, ayun guys, subukan natin siya sa bote, no? Medyo mahirap lang hanapin yung red dot niya. Ayun, nakikita niyo ba yung dot? Basta may tutok nyo sa target yan, okay na yan. Ayun, no? Medyo hirap akong gumamit itong red dot, medyo maalog. Ayan, basta pag ano sa sentro nyo naman yan, ayan. Tatama yan. Okay.